Mayuwalo pinamunuan ng USS George H.W. Bush. Ang carrier group ng Estados Unidos ay nagpatupad ng lockdown sa Golpo ng Oman. Sa gitna ng 12-12 ng nakahimpil na barko, dalawa ang kapansin-pansing dahan-dahang papunta sa kalapit na pantalan ng Iran. Ito ang mga oil tanker na may bandila ng Iran. Ang MT, MTC Star Tatlo at MTC Sevda. Nakasalukuyang tahasang lumalabag sa maigpit na mga patakaran ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Pagharang sa Strait of Hormuz, mahigit 3 linggo na mula nang ito'y ipahayag. Alam na ng lahat ng kapitan ng komersyal na barko sa lugar ang mga patakaran sa strait at ang kahalagahan ng pagsunod dito. At kung hindi nila susundin, nakaantabay ang mga barkong pandigma ng US, mga destroyer na nakahimpil sa ibabaw ng dagat, at mga jet na umiikot sa mga ulap sa itaas. Alam ng bawat kapitan sa rehiyon na totoong-totoo ang banta. Hindi tumigil ang Sea Star Tatlo at Sevda. Patuloy silang naglalakbay patungo sa destinasyon habang umiikot sa itaas ang isang American FA-18 Super Hornet jet. Dumating ang utos mula sa United States Central Command, CENTCOM, na dapat agad na pahintuin ang mga Iranian tanker. Pahintuin, hindi sirain. Mahalagang pagkakaiba yon. Hindi ibig sabihin na hindi kayang palubugin ng US ang mga barkong ito. Hindi ito barkong pandigma ng kalaban, kundi mga komersyal na tanker na may tripulante na nagtatrabaho at sumusunod sa utos ng nakakataas. Hindi kailangan pumatay ng sibilyan o palubugin ng US ang mga barko. Pero di rin nila dapat hayaan itong magpatuloy. Sa loob ng ilang minuto, bumababa ng FA-18 papunta sa una sa 2 barko. Handa nang magsagawa ng atake na may eksaktong katumpakan. Matibay ang armor ng slid ng makina, kaya kailangan ng piloto ng diretsyo papunta sa propulsion system ng di tinatamaan ng labas. Target niya ang tambutsong 6 na talampakang lapad. Habang papalapit sa target, inilock ng Super Hornet pilot ang targeting computer at inihanda ang napakatumpak na laser-guided bomb. Ayaw sana ng Navy subukan ng panganib na ito, pero napilitan silang gawin. 10 linggo na ang lumipas mula Pebrero 28. Ang US at Israel ay direktang nakipagdigmaan sa Iran na nagresulta sa pagpasalang sa pinakamataas na pinuno ng bansa, si Ayatollah Ali Khamenei. Sa mga sumunod na linggo, halos naubos ang militar ng Iran, kaya napilitan silang harangin ang trapiko sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng tubig sa mundo na dinadaanan ng 20% ng supply ng langis. Libu-libong barko na stranded at tumaas ang presyo ng langis habang tinangkang basagin ng US ang blockade at muling buksan ang kipot. Lalong lumala ang sitwasyon noong Abril. 12 nang i-anunsyo ni pangalawang Pangulo ng US na si J.D. Vance na nabigo ang mungkahing peace talks sa Pakistan sa pagitan ng US at mga puwersya ng Iran na hindi nakasundo ang dalawang panig at mas masama ito para sa Iran kaysa sa US. Kinagabihan, ipinaliwanag ni Pangulong Donald Trump kung anong ibig sabihin ng masamang balitang yon para sa Iran. Inanunsyo niyang kontrolado na ng US ang Strait of Hormuz at sisimulan na ang pagsira sa mga minang inilagay ng Iran. At isang araw matapos yon, naisakatuparan ang kanyang plano. Ayon sa CENTCOM, haharangin ang mga barkong papasok o palabas ng mga daungan o baybayin ng Iran. Pero malaya namang makakabiyahe ang ibang sasakyan dagat sa iba pang daungan maliban sa Iran. Ang pag-oorganisa ng blockade sa isang makitid pero mahalagang daanan ng tubig ay hindi biro. At hindi nagtipid ang US para may sagawa ito. Nagpadala ito ng libu-libong tropa, daan-daang eroplano, at higit sa 100 barkong pandigma. Ang ganung puwersa ay kaya magdulot ng takot sa sinumang kapitan o komandante na magbalak sumuway sa utos ng mga Amerikano. Di naglaon, nagsimula na ang mga unang pagsuway. Sa kabila ng komplikadong pagtatatag at pagpapatupad ng blockade sa Strait of Hormuz, simple lang talaga ang aktual na pagpapatupad nito. Binabantayan ng US ang mga daluyan ng tubig gamit ang eroplano at hukbong dagat para maghanap ng mga barkong lumalabag sa patakaran at binibigyan ng babala kapag may nakita. Lohikal na, dapat nilang sundin ang babala at wala nang ibang gawin. Ganyan ang nangyari noon, nang haranin at ilihis ng US forces ang 12-12 ng barko. Kaya napatigil ang pagdaloy ng 10-10 milyong bariles ng langis mula Iran. Noong Abril 11, isang linggo, matapos ang anunsyo ni Trump, dumating ang unang malaking pagsubok sa blockade. Nakita ang MV Tuska na papunta sa pantalan ng Bandar Abbas, Iran. Ito ay isang container ship na Panamax ang sukat na may kabuuang bigat na higit sa 66,000 tonela
at haba na mahigit 760 talampakan. Tunay na halimaw ito sa dagat, kaya madala ng maraming kargamento saan mang panig ng mundo. Nang makita ang dambuhalang barkong ito na tahasang sumusuway sa kanilang blockade, sinimula ng US na sundan ang kanilang nakatagdang proseso. Ipinadala ang guided missile destroyer na USS Spruance para salubungin ang Tuskar at bigyan ito ng babala na itigil ang biyahe at baguhin ang ruta. Tumanggi ito. 6 na oras na sinundan ng Navy destroyer ang Tuskar, paulit-ulit na nagbabala sa bridge-to-bridge radio at nagpaputok ng warning shots sa unahan ng barko. Tumanggi pa rin ang kapitan ng Tuskar sumunod. Pabayaan niyang inilagay sa panganib ang sarili, crew at barko. Lumipas ang oras, walang nagbago. 6 na oras ay matagal na panahon sa dagat. At kahit mabagal gumalaw ang mga kargamentong barko tulad ng Tuskar, gumagalaw pa rin sila, papalapit ng papalapit sa kanilang destinasyon sa bawat sandaling gumilipas. Hindi kayang maghintay ng Amerika ng matagal. Hindi dapat hayaang magpatuloy ang girian na ito. Kaya naman, matapos ang 6 na nakakapagod na oras ng palitan ng komunikasyon na hindi nagbunga ng anumang positibong resulta, nag-utos si CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper. Pinayagan ng Spruance na magpaputok upang mapahinto ang Tuskar sa barkong Iranian. May isa pang mensahe mula sa mga Amerikano. Pero ngayon ay utos na hindi babala. Lahat na nasa engine room ng Tuskar ay kailangang lumikas agad dahil delikado ang buhay nila. Sumunod dito, nagpaputok ang US destroyer gamit ang 5 pulgadang Mark 4 na 5 Mod 4 tanyon. Ang barko ay nagsagawa ng tumpak na pag-atake, parang sniper, direkta sa engine room ng Tuskar. 9 na bala lang, sapat na yon. Tumagos ang 5 pulgadang bala sa bakal ng barko, lumusot sa engine room, at sinira ang propulsion system. Biglang huminto ang Tuskar sa ilang segundo. Binalaan na ito, hindi ito nakinig. At ngayon ay nagbayad ito ng kapalit. Halos kalahating oras lang lumipas, dumating na ang mga US Marines mula sa ika-31 Marine Expeditionary Unit, MEU, sakay ng helicopter papunta sa barko. Mahusay nilang ginamit ang pagsasanay para sa mabilis at epektibong paglapit. Agad nakuha ang kontrol ng barko. Napatunayan ng US na handa, determinado, at kayang ipatupad ang blockade nila sa pinaka-epektibo at eksaktong paraan. Hindi sa pamamagitan ng pambobomba o pag-atake ng mga missile, kundi sa nakakagulat na eksaktong mga atake na nagpapahinto kahit sa pinakamalalaking barkong pangkarga. Sa isang iglap, hindi na lang ito digmaan ng salita, kundi ng matinding aksyon. Ang tanging tanong na natitira ay, kung matututo ba ang kapitan ng Iran mula sa halimbawa ng Tuskar o magpapatuloy pa rin sila sa kanilang padalos-dalos na pagtatangkang takasan ang blockade? Agad dumating ang sagot nung Mayo 6. Hindi pa natututo ang Iran sa kanilang leksyon. Pagkatapos itigil ang Tuskar, may ilan pang barkong sumusubok lumusot sa harang ang nakita at napigilan. Ginamit ng Iran ang shadow tanker tactics. Nagpapadala ng barkong may patay na transponder at tinatakpan ng pangalan, umaasang hindi sila matutuklasan. Patuloy na minamanmanan ng US gamit ang kanilang puwersa sa himpapawid at dagat ang bawat barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Maingat nilang sinusuri ang bawat barko. Tinitingnan ang kasaysayan, may-ari, bandila, at iba pang detalye para matukoy ang pinagmulan at destinasyon nito. Ngayon lang nila nakita ang isa pang barkong Iranian, ang MT Hasna, isang malaking oil tanker na mahigit 1,000 talampakan ng haba na sumusubok makalusot sa harang. Patungo siya sa international na tubig papunta sa ibang daungan ng Iran sa Gulpo ng Oman. Ngayon, alam na ng mga Amerikano ang proseso. Magpapadala sila ng barko para salubungin ang Hasna at magbigay ng babala. Sinabihan ng barko na nilalabag nito ang blockade at kailangang magbago ng direksyon o may kahihinatnan. Tulad ng Tuskar, tumanggi ang Hasna. Marami pang babalang ibinigay, ngunit hindi rin ito nagbunga ng inaasahang resulta. Patuloy pa rin sa direksyon nito ang Hasna, papalapit ng papalapit sa destinasyon nitong daungan. Mula, wala nang ibang opsyon ng US. Lumipad ang FA-18 Super Hornet ng US Navy mula USS Abraham Lincoln Carrier papunta sa Iranian tanker. Inutusan ng piloto na pahintuin ang barko, pero hindi niya tinarget ang engine room gaya ng sa Tuskar. Imbes, tinutok niya sa mas maliit na target, ang timon sa likod ng propeller ng tanke. Ang paggawa ng ganitong putok ay nangangailangan ng galing. Ngunit ang US ay may ilan sa pinakamagagaling na piloto dahil sa matitinding training program.
Lumapit siya sa tamang anggulo at tinutok ng eksakto. Pinindot ng piloto ang gatilyo ng Super Hornet na M61A2 Vulcan na 20mm machine gun na paputok ng ilang bala diretso sa timon at agad itong na-disable. Hindi nawala ng andarang Hasna, buo at hindi nasira ang makina at halos lahat ng pinakamahalagang bahagi nito at ligtas din ang kapitan at mga tripulante. Pero sira na ang timon at na-disable ang barko. Ang pagkasira ng timon sa 1,000 talampakang oil tanker ay nagdudulot ng napakalaking pangalib ng pag-anod. Dahil kung wala ito, nagiging isang dambuhalang, walang kontrol na misil ang tanker na maaring mapadpad ng mapanganib sa mga kalapit na komersyal na sasakyang dagat o sumadsad sa pampang. Kailangan ng CENTCOM ng paraan para sirain ang barko mula sa loob para mapilitang maghulog ng angkla sa kinaroroonan nito. Naibabalik tayo nito sa ika-8 ng Mayo. Patuloy na sinusundan ng MTC Star 3 at MTC Sevda ang kanilang ruta sa Golpo ng Oman. Habang papalapit sa isang pantala ng Iran, mabilis na lumilipad ang FA-18 Super Hornet sa daan-daang milya bawat oras. Naghahanda rin itong gawin ang isa pang tumpak na pag-atake. Hindi sa timon o silid ng makina, kundi sa chimenea. Nakausli ang matatayog na estruktura sa ibabaw ng mga barkong ito. Kung titingnan mo sa loob, makikita mo ang mga makina sa ibaba dahil ang tambutso ay parang malaking patayang tubo ng usok. Kung mahulog ang bomba sa tubo, tatama ito sa mga makina at sisirain ang mahahalagang bahagi gaya ng exhaust valves at cylinders nang hindi nasisira ang katawan ng barko. Ang mga makabagong makina ng barko ngayon ay sensitibo sa biglaang pagbabago ng presyon at ang epekto nito ay agad na magpapagana sa mga emergency stop protocol ng barko na magdudulot ng biglaang paghinto ng barko. Para magawa ang ganitong uri ng pag-atake, hindi ka pwedeng umasa lang sa kahit anong lumang bomba. Kailangan mo ng bomba na gumagamit ng ilan sa pinakamahusay na teknolohiyang panggabay sa mundo. Iyan mismo ang meron ng Hornet. Nakakabit dito ang GBU-54 Laser J JDAMs. Ang mga ito ay orihinal na tinatawag na dumb bombs. 500 pound na bomba na walang kahit anong guidance system. Ibig sabihin kailangan talagang tiyempuhan ng mga piloto ang pagbagsak para lang magkaroon ng kaunting pag-asa na tamaan ang kanilang target. Sa paglalagay ng Joint Direct Attack Munition Kit, nagiging parang missile ang mga dumb bomb gamit ang GPS at inertial navigation para tamaan ang target. Dahil sa mataas na katumpakan at maliit na margin ng error, pinahusay ng laser guidance ang kanilang kakayahang tamaan maging gumagalaw na target ng maasahan. Habang inayos ang tira, pinindot ng piloto ng Super Hornet ang button, bumagsak ang bomba, at ginabayan ng internal navigation systems ng GBU ang pampasabog sa target. Kung lumihis ang bomba ng ilang pulgada, maaring tamaan nito ang superstructure o deck ng barko at magdulot ng daan-daang casualty. Pero hindi yun nangyari. Tumama ang bomba, eksakto kung saan ito dapat tumama, diretso sa smokestack. Nakakulong ang alon ng pagsabog sa bakal na tubo, kaya pababa lang ito pupunta. 500 libra ng pampasabog. Ang sumabog sa loob ng marine diesel engine na kasing laki ng 3 palapag, pinunit ng shrapnel ang mga turbocharger at mga bakal na drive shaft. Nasa kalang mga pangunahing makina, huminto ang propeller at nagdilim ang barko. Ilang minuto matapos masira ang unang barkong Iranian, nasundan din ito ng pangalawa. Muling napalipad ng laser-guided na sandata mula sa Super Hornets. Tinututumbok nito ang target, ang smokestack. Mabilis itong pumapasok sa bungad at sinisira ang mga sistema ng propulsyon ng barko mula sa loob. Ilang minuto pa lang ang nakaraan. Mabagal. Ngunit dire-diretso na naglayag ang 2 barkong ito patungong destinasyon. Lantaran nilalabag ang blokadang Amerikano. Ngayon, makapal na usok ang lumalabas mula sa kanila habang pumapalya ang kanilang mga makina at nagmamadali ang mga tripulante papunta sa mga lifeboats. Hindi na gumagalaw ang 2 barko. Pero mahalaga, hindi pa rin sila lumulubog. Ibig sabihin nito, walang hindi kinakailangang pagkawala ng buhay, walang makatong krisis, walang malalaking tagas ng langis o ekolohikal na sakuna na kailangang alalahanin. At yan ang layunin ng smokestack strike. Hindi lang ito pagpapakitang gilas ng US Navy sa katumpakan, sandata o pagsasanay ng piloto. Ito ang sukdulang anyo ng pagpapatupad ng maritime blockade. Isang lubos na tumpak at agarang nakapagpaparalisang strike na nakapagpapaluhod sa mga oil tanker at cargo ship nang walang pagdanak ng dugo o kalupitan. Noong kalagitnaan ng Mayo, 2026 iniulat ng CENTCOM na dahil sa mga pagharang at strike ng blockade,
Mahigit 70 tanker ang hindi nakapasok o nakalabas sa daungan ng Iran. Ang mga barkong iyon ay kayang magsakay ng higit 100 at 66 milyong bariles ng langis na nagkakahalaga ng tinatayang $13 bilyong. Pinaralisa ng US Navy ang fleet gamit ang mga fighter jet na nagkakahalaga ng $60 milyong. Pero paano kung wala kang Navy? Nang tamaan ni Vladimir Putin ang kanyang $8 bilyong na Shadow Fleet, hindi gumamit ng mga jet ang Ukraine. Gumamit sila ng laruan na nagkakahalaga lang ng $20,000. Panurin kung paano nila ginawa ito sa video sa ibaba at magkita tayo sa susunod na The Battlefield Show.